gagong na Pangulo si Bongbong Marcos. Bobo! Bobo si Claire Castro. Gago! Marcos! Bangag! Adik! At baboy na Pangulo! Malala na talaga ang korupsyon dito sa ating bansa para sa ating kaalaman. Sa sobrang lala ng nakawan at korupsyon sa ating bansa, kung napapanood nyo yung babae na nagrally dati sa Luneta, na nagtataas ng kamay, na kumanta na sabi niya, Marcos Duterte, walang pinag-iba. Kung napanood nyo yun, sa sobrang lala ng nakawan at korupsyon sa ating bansa, pati ang pambili niya ng tawas na wala na. Kaya maitim na kilikili niya eh. Kasi kahit pambili niya ng tawas, tinakaw na. Naubos na ng mga kongresista. Ngayon, para sa kaalaman ng mga gagot kungkong na kongresista na nasa House of Representatives, ang taong bayan walang tiwala sa investigasyon ninyo. Paano kami maniniwala sa investigasyon ninyo? Paano mapapaniwala ang taong bayan na may patutunguhan, may papupuntahan ng investigasyon kung ang nag-iimbestiga ay sangkot at kasama sa nakawan? Paano ka maniniwala sa tengi-tengi na investigasyon na yan? Putang ina! Bakit puro kayo Diskaya, 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 overload yung Diskaya? Kung Paris lang si Diskaya, siguro nagsawa ng mga tao. Puro Diskaya eh. Bakit hindi may patawag yang putang inang chaldi ko na mukhang burak? Pati yang si Martin Romualdez, ba't di mapatawag? Saan na yung magaling na congressman na si Abante na utak hipon na naghalo ang tae pati utak na hindi kayang paghiwalayin ang tama't mali? Atras na apelido ngayon! Atras ang apelido niya! Atras, Abante! Ngayon bumabagyo, bumabaha, kaya si Abante dapat ngayon hindi na pa Abante. Ito na ang oras para lumangoy ka ng paatras kaya ng hipon. Mga bugok itong nasa House of Representatives, mga bobo. Kung nanonood kayong mga congressman, kayong mga yawa kayo, mga gago, mga walang alam sa batas, mga bobo na congressman. Isa pa itong si Tito Soto. Isa pa yan! 1,000, isang lubog sa baha. Yan. Maputi na yung buhok niya eh. Tumanda na sa Senado eh. Pero bubuk pa rin ang tanga. Wala pa yung sahod! Ito guys! Ngayon lahat ko nakakita ng mga congressman at senador na mga bobo. Dati, maliit pa ako. Nunod ako ng hearing sa Senado. Panahon nila Senador Defensor, kay Mayor Defensor. Talagang tagisan ng talino. Ngayon, tagisan ng bobo! Isa pa ang Pangulo natin, bobo! Marcos, Bangag, Adik, at baboy na Pangulo! Nakakausap niya ang tatay niya, ano ka, Angel? Pag siya daw ay nasa matinding pag-iisip, pag hindi na kaya, kumukuha siya ng payo sa tatay niya, putang ina Bongbong Marcos. Tanggap na namin na bobo ka at adik ka, pero wag mo namang patunayan. Ano siya? Si San Pedro? Tapos yung tatay niya si San Miguel? Ano kayo, San Miguel? Tignan niyo yung zona niya, sabi niya, 5,500 na ang natapos naming flood control project at mas marami pang natatapos. Mr. President, saan mo nilagay? Binangga ng barko o pinambili mo ng shabu? Ngayon naman sabi niya, marami na ang lugar na ating pinatubigan at mas marami pa tayong patutubigan. Putang ina mo! Sa sobrang dami ng tubig mo, ang daming batang minamatay, ang daming batang
binaha. Anong tingin mo sa Balintawak? Irrigation? Anong tingin mo sa Quezon City at sa Manila? Irrigation para yan? Pinatubigan mo kami gago? Gung-gung na Pangulo si Bongbong Marcos. Ngayon, meron pang mas bobo sa kanya. Alam niyo kung sino? Si Claire Castro, di puta, di bobo, di hampas lupa, di gago. Sabi ni Claire Castro, busy ang ating Pangulo. Ang dami niyang ginagawa para umunlad ang ginukumya. Bobo! Bobo si Claire Castro! Gago! Yan si Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang, bobo para alam nyo. Yan ang pinaka-bobong tagapagsalita ng Malacanang, Claire Castro, di puta! Ina mo! Gago! Masarap palang magmura ng politikong magnanakaw. Ang sarap sa pakiramdam, magmura ng mga bobong nakaupo. Kasabihin nyo, si Kuya Park pala mura. Panay gago, panay gago. Ito totoo naman mga gago kayo, mga bobo kayo, mga inayo pa kayo eh. Mas masakit pa yung nararamdaman namin kaysa sa mura. Yung ulumulusong kami sa baha, hindi kami makatulog ng maayos, yung mga kabataan walang makain, walang perang pampaharal ng school, yung mga magulang namin na nagtatrabaho sa loob ng 24 hours para may mapakain sa amin, para may pang-aral ang mga estudyante, mas masakit pa yan sa mura namin. Tama. Nasubukan niyo bang sumakay ng jeepney? Yung pag-alis mo ng bahay, press na press. Pagdating mo sa trabaho, para kang lumpiang sinuso sa mantika. Eh sila naka-aircon. Tapos meron pang sumusunod na pulis. Wang, 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 wang. Wang, wang, wang. Dati yung buhaya, walang bodyguard. Ngayon buhaya, may bodyguard na pulis. Akala ko ang buhaya dati, nasa tubig lang. Ngayon nasa Maynila. Akala ko dati ang buhaya, tao lang ang kinakagat. Ngayon pati pera kinakain na nila. Kaya yung mga bumibisita dito bukas, mag-ingat kayo, baka pati yung mga barya sa bulsa nyo kainin ng mga congressman. Tignan niyo yung barko. Palaging nasa dagat pero hindi lumulubog. Kasi kapitan lang ang meron sa loob ng barko. Walang congressman. Tama. Dito lumulubog tayo kasi ang daming congressman. Mga magnanakaw. Diba? Sana yung mga gagaling natin congressman. Magaling lang ba kayo magnakaw? Kaya tandaan natin, sa mga susunod na taon, mga susunod na henerasyon, walang Marcos na dapat maupo. Kasi ang mga Marcos, magnanakaw. Wala na. Magnanakaw yan sila. Wala na akong masabi. Maubos na naman ang boses ko. Pero bukas meron tayo. Meron pa bukas. Hanggat may buhaya, may boses ang taong bayan. Dumating ang pulis sa bahay namin sa Mindanao, 3 buwan sila. Yung lola ko, muntik ng may stroke. Ikaw ba naman dumating ang pulis 3 buwan? Puro armado. Ano ako? ISIS? 3 buwan na pulis pupunta. Pagdating nila, mag-aatid lang pala ng sapina. Ang bilis naman ng sapina ni Kuya Park. Yung isang vlogger naman, net-caption, headshot. Hinuli ka agad ng NBI na nakulong. Walang investigasyon. Yung isa naman, na nagako ng isang sakong bigas, nakulong agad. Pero, yung bilyon, trilyon, ang ninakaw, hindi makulong-kulong. Hindi makulong-kulong ang mga buhaya na yan, putang ina. Kaya sana kung magkatotoo na magka-people power ang mahuli nating congressman, putulin natin ang ulo, litsunin natin. Kasi, meron po ng people power. Sumunod na naman, meron na namang naupumak na nako na naman, nagka-people power na naman. Ngayon, neto na naman tayo, magrarally na naman tayo. Hanggat walang lumalabas na mata ng congressman na magnanakaw, hindi matututo ang mga pitong mamumuno sa atin. Kaya pag tayo nanalo, yan, mga itlog ng mga congressman na magnanakaw, kukunin natin. Ang gagawin?
Pati mga brick nyo, kunin namin sa amin yan. Yang si Jela Alonte, napakakapal ng mukha mong Jela Alonte kang putang ina mo. Yes! Ang kapal ng mukha mag-post-post sa IG niya. Ang kapal talaga. Wala akong utang na loob sa mga Pilipino. Ang kapal. Tapos sabi niya, fuck you ka rin gago. Bakit siya? Yang pambili mo ng napkin, pambili mo ng pante, yang pang-aircon mo, pagkain mo, pera ng taong bayan. Tama! Tama! Hindi naman kayo farmer eh. Hindi naman kayo namamasada. Hindi naman kayo nagtatrabaho. Mga batuhan kayong politiko kayo. Yung kinakaon nyo, pinapasaw sa inyo, pera ng taong bayan. Tama! Kaya si Kiko Barzaga ngayon, napilitan lumabas. Bakit? Isa siya sa pinakamaraming may binabayaran tax. Kasi siya ang may pinakamaraming pusa sa Pilipinas. Yan na! Kada, yung pusa niya, kumakain yung pusa niya. Bibili siya ng pagkain ng pusa. May tax na naman yun. Yes! Kaya sa sobrang dami ng binabayaran tax, napilitan siyang lumabas. Tama! Dahil isa siya sa may pinakamarami at pinakamalaking binabayaran tax si Congressman Kiko Barzaga kasi sobrang dami ng pusa niya. Meow! Meow! Aw, Meow! Meow! aw. Meow! Meow! Diba? Kaya yung may mga kalapate, may mga ibon, may mga pusa, manok, kahit ano, lumabas kayo, magsama-sama tayo bukas, pakitain nyo, dalhin nyo ng mga tain nyo, mga diaper ng anak nyo, dalhin ninyo. Dalhin natin. Magkaisa tayo. Kakamping ka man, Duterte ka man, Dilawang ka man, ano ka man, magkaisa tayo. Ikaw na Duterte supporters, anong pinaglalaban mo? Korupsyon. Ikaw na makadilawan, korupsyon ang pinaglalaban mo. Ikaw na dilawan, korupsyon ang pinaglalaban mo. Bakit hindi tayo magkaisa? Saka na tayo mag-wrestling pag napaalis natin ang pinakamalaking magnanakaw sa bansa natin, si Bongbong Marcos. Magkaisa muna tayo ngayon. Pagkatapos, mabababa natin si BBM, saka tayo magrambulan ulit. Diba? Ngayon, meron tayong pinakamalaking hinaharap. Hindi si Duterte, hindi si Rizal Tiberos, hindi si Leno Robredo, si Bongbong Marcos na magnanakaw. Kaya etong mga loyalista na nagpapakalat na ng puta ko, pumunta ako sa police station, nagpapakulong ako, ayaw akong hulihin. Wala kang pampiyansa kasi. Wala akong pampiyansa. Number one, sabi ng pulis sa akin, bakit ka magpapakulong? Sabi ko, sir, diyan sa loob ng kulungan, hindi ka na magtatrabaho, hindi mo po problemahin ang pagkain mo. May pagkain na ron eh. Kaya ikulong mo ako. Tumakbo yung mga pulis. Ayaw akong kulungin. Pumunta pa ako ng krami. Sabi ko, sir, maubusan ng papel ang Pilipinas kakapadalain ng subina sa akin. Kasi yan ang gusto ko, makulong ako. Para hindi na ako magtrabaho. Di ba? Chill ka lang sa loob, maghugas ng pinggan. Eh, pag nakulong ako, dyan talaga ako nakakisa krami. Kahit may share, hindi ako magsishare doon. Kada kakita ko sa mga... joke lang yan. So, bukas, magkaisa tayo. Lumabas na tayo. Bingi ka man, bungi ka man, wala kang paa, wala kang kamay, wala kang boses, pumunta ka rito para magkaisa at ipakita natin sa mga nakupong politiko na yan na hindi tayo papasupil sa mga politiko. Magkaisa tayo, mananalo tayo sapagkat tayo ang anak ng bayan. Magtatagumpay tayo laban sa mga politikong magnanakaw. Maraming salamat at magandang gabi.